In the world, but not of the world, our Lord Jesus goes reigning on. In the hearts of us ministers, saved by grace through faith alone. With us a great army of chaplains, preachers, teachers for marching on. Now the world could have inner peace, hope and joy in Christ alone. We are united in God our Father and in His Son and the Holy Spirit, working hand in hand to accomplish the great commission. Logos PH, Logos Philippines, International Instituto. Our alma mater, Logos PH Instituto. Our alma mater, LILBSI. Our alma mater, LCLBSI. In this darkened world, we need the light, a true guide of life to follow. The sure guide of life, the pearl of great price, this truth we will find in God's word. Search God's word, leave His word, for in it we know we have eternal life. Search God's word, share His word, for in it we know they'll have eternal life. In this darkened world, we need the light, the true guide of life to follow. It shows what we need, just what we need to do to lead an empowered life. Search God's word, leave His word, for in it we know we have eternal life. Preach God's word, teach His word, for in it we're sure they have eternal life. For in it we're sure they have eternal life. Share God's word. Good morning mga kapatid. Doc Ray, meron po ba kayong alternative plan para sa lecture this morning? Wala po si Dr. Piral. Doc Raja. Si Pastor Captain Basaron.
Ito po, mag-start na po. Yes po, mag-pray na po muna tayo habang naghintay tayo ng alternative plan. Ano po? Wala pa si Doc Peral po eh. Sige po, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, ang aming banal, ang iyong pangalan, Panginoon, ay aming itinataas. Pagkakataon ng aming mga buhay. Sa pamamagitan po, Panginoon, ikaw po bibigyan sa amin ng aming mga pangailangan. Diyos, naway patawarin niyo po sa aming mga kasalanan. Ano man, Panginoon, ang aming mga kamalian, maliit man to ay malaki, naway mapatawad niyo po kami. Panginoon Diyos, mga oras na to, kami po yung nagtipon sa isang platform na to upang patuloy mag-aral ng iyong mga salita at dagdagan, Panginoon, ang aming information, ang aming mga idea upang ito po, Panginoon, ay aming magamit sa aming ministry. Panginoon Diyos, salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na patuloy na aming naramdaman. Salamat, Panginoon, sa iyong mga kamay na patuloy na humahawak sa amin. Ang iyong kadakilaan, Panginoon, ay nagbibigay sa amin ng pag-asa na balang araw, Panginoon, ang lahat ng aming pagsisikap ay aming makamit. At, Panginoon Diyos, amin din dinadalangin, Panginoon, na ang magtuturo ngayon, naway bigyan mo po, Panginoon, ng kalaman na galing sa iyong kaharian at amin itong ma-absorb upang sa bawat araw na aming pagsisikap, Panginoon, ay amin itong ma-impart sa mga aming mga kapatid. Ito po ay aming dalangin, Lord, sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Amen po. Thank you so much, Chaplain Captain Pastor Basaron Lakasan, sa pagbubukas po ng pintuan ng langit para sa ating pong pag-invite ng Holy Spirit na sumama sa ating classes for this beautiful Sunday morning. Good morning sa ating pong administrators, especially sa ating founding chairman, Dr. Raja, Dr. Ray Letran. At ngayon po ang dapat na class supervisor natin ay si Doc Blasito Laig. Nagko-communicate po kami pero talaga pong unstable ang kanyang signal. Nakapasok po siya kanina pero nawala din po. Anyway, ang inyong pong lingkod ay appointed last night na mag-take over just in case po hindi makapasok si Doc Blasito Laig. Kaya po ako po ay nag-volunteer na mag-take over since ako po ang nag-start na class supervisor sa first week ng ating klase as appointed by our founding chairman. Ayun po, na-request po natin dahil hindi po makapasok si Dr. Efraim Peral para sa ating masteral class. Kaya po meron tayong alternative plan. Thank you so much sa Director, Archive Director, Chaplain Second Lieutenant Leonardo Gaspan sa pag-provide po ng ating napakaagap na link mula pa kagabi. Kagabi ba 'yon? Parang kagabi pa po na i-send yung ating yung ating link for this Sunday classes. At may mga pumasok na mga 6 o'clock yung mga early birds natin, ano po. Ako yung naka-monitor din mga around 6 o'clock pero hindi po na pumasok. Habang ipine-prepare namin din dito yung aming bayanihan. May bayanihan po ngayon sa church eh. Okay? Mapalad po tayo kahit hindi po nakapasok ngayon si Dr. Peral, mga kapatid, sa ating research class 7 to 9. Si Doc Ray po ang magte-take over sa nalalabing oras habang naghahanda rin po ang mga susunod pa nating mga professors ng ating pong LCMBS. Nag-request po siya ng within 5 minutes. 5 minutes po papasok na si Dr. Ray para po sa alternative lessons. I-take over po ang oras para kay Dr. Peral. Okay, hintayin lang po natin. In few minutes po ay papasok na po si Dr. Raja. Thank you so much po mga kapatid. Thank you so much sa inyong lahat sa pag-attend sa ating klase at enjoy niyo po ang ating mga lessons and classes for this beautiful Sunday morning. Sunday.
Okay, mga kapatid. Thank you so much. God bless. Okay, good morning. Good morning. Good morning. Meron ba tayong sounds dyan? Meron po. Okay po ang sound nyo. Ilan Maliwanag na po. ba tayo ngayon? 20 plus. 20 plus, dami na, no? More than one. 25, Doc. Okay. So, 26 pala. okay, yung 25 na yan, bigyan mo Doc Arnel ng tig pa 5 points. Ay, thank you po. Noted po. Both sa Masters at saka sa Beta Fast Track or sa Alpha Beta Fast Track na nandito na ngayon. Okay. So this is just a guest sharing kasi po actually this comes from my scratch pero inayos ko lang ng konti para medyo magmukhang civilized. Ito po hindi pa napapublish pero I am planning to publish this as a book or a chapter of a book. So maybe from our research department, if I could talk with Dr. Delphine Hernandez, we can publish a book that will deal with research methods, like for example, creating thesis and dissertation.
So, ito po'y sabihin natin na ito yung pinakauna talaga sa lahat, no? Ito yung kumbaga sa Bible pa, in the beginning. Nag-share ako sa iyo ng screen, mga kapatid. Sino ba ang sunod na speaker? Doc Arnel? Sige po, Doc. I-check ko muna po dun sa schedule. 9 to Sige. 10. Take over na No, muna po. Sige po. yung 9 to 10, sino ba yung naka-schedule sa 9 to 10? Baka pumasok na si Doc John sa 9 to 10 for the biblical for the biblical counseling subject. So that will be a great subject for the biblical counseling. So abangan natin yan, mga kapatid, dahil yun po ay napakagandang subject sa field ng chaplaincy. Okay. So, in the remaining 25 minutes, I'm going to share with you a simplified guide in creating, or let us say crafting, an outstanding thesis or dissertation title. No? Tingnan ko yung schedule ko po muna. Kung sino yung kasunod na speaker, baka magkasarapan tayo sa discussion dito ay mawala sa mautangan ng oras yung ating speaker. Bago pa naman no? Brand new. So we have our schedule 7 to 9. Yun po ay with thesis consultation with Dr. Piral, but he's let's say, anong tawag nito? Internet signal is out of order, ganun ba yun? Okay. So we have okay. 9 to 10 is preamble-based transformational values education, pero magpapalit po muna kami ni Dr. John De La Torre, dahil hanapin ko pa yung yung ating presentation last time, no? Kasi sobra sa kabisihan. Marami tayong ginagawang syllabus ngayon, mga kapatid, ay dahil sa ating inaasam na CHED accreditation. So Dr. Hernandez and I is trying our best to be able to make it on the first week of November na masubmit natin lahat ng mga syllabus, dahil po we have to create for the masters, we have to create 15 syllabus for the 15 subjects ng Master of Arts in Values Education. So matinding assignment po yan, mga kapatid, and we have to finish it in just a matter of 1 week, no? Kasi before na hindi pa tayo magpapa-accredit, we are just doing it on free willing. Okay. Every one of us has to create our own content, and the authors, I mean the professors, create their own content, no? And deliver it in their own way, no? Kasi iba-iba naman ang style. But not at this time, no? We have to create the logos content, 15 syllabus
well, when we rather the guide for the possible coverage of learning, no, the syllabus, then nasa professor na rin kung paano sila gumawa ng module according to the content provided by the syllabus. But as I said, I'm going to conduct a module making, how to create a module for the syllabus. So that would be a great workshop. And those who are finishing Master of Pastoral Theology is not encouraged, but is obliged to attend, because content making, what do you call this? This module making and content making is very, very important, so that you will be able to put across the subject that we have organized as it appears, or as they appear in the syllabus. So Pastor John will be coming in by 9 o'clock for the biblical counseling. Then after that, I will be taking up actually my lecture is for the masters, but pagtiyagaan na lang po muna ngayon, dahil yung master's content i-deliver po natin sa sa bachelors. Hindi naman po bawal po yan eh. Okay. So I'm going to share my what do you call this? Screen. Nandyan na ba mga kapatid? Wala pa, Dok. Wala pa, Dok. Malapit na, Dok. Malapit na yan. Bakit? Wala pa. Hindi ko pa nga napipindot eh. Kaya pala, Dok. Saan na ba yun? Hindi ko makita din yung yung group. Ito na. Okay, nakikita niyo na ba mga kapatid? Yes, Dok. Kita na, Dok. Crafting an outstanding thesis. Nyo, ano yung nakikita nyo? Sandali, mga kapatid, i-on ko lang itong i-on ko lang itong electric fan kasi medyo minute na eh. Palubat na yung laptop mo, Dok. Ay, oo nga. Bakit nalaman mo? Sandali, magsasaksak pala ako eh. Ay, oo nga pala. Share screen pala ito, no? Okay. Lubat na pala. Ayan. Okay, crafting an outstanding thesis title, or sa English is title, pag Tagalog title. Okay. Di ba mga kapatid, no? Sa English title, pero pag Tagalog title. So, crafting an outstanding thesis title, a simplified guide. Okay. I-correct agad natin kasi kasama nito yung editing eh. As I said, this is just from my scratch. Ginawa ko lang ngayos ng konti para medyo gumanda-ganda naman. Okay, ang thesis defense mga kapatid.
sa mga nagmamasteral, this is the most feared or one of the most feared or the most exciting parts sa pagmamasters program. Okay. So, sa ibang mga schools, mga kapatid, hindi lang po thesis defense ang dinidipinsahan. Pati pa nga thesis title ay dinidipinsahan din. No? And it passes through the eye of a needle. Mayroon akong estudyante sa doctoral na transfer sa school na tinuturuan ko dahil hindi daw siya makapasa sa kanyang title doon sa isang school. Matagal na siya, ilang palit na ng title, hindi talaga siya makapasa. Transfer para makapasa yung title niya. Bakit? Ay may mga kanya-kanyang reference sa mga dissertation supervisors or advisors. Kaya iba-ibang taste. Siyempre sa sanlibutan ay baka hindi sila satisfied sa fee or baka naghihintay ng kung ano-anong fee, no? Kaya iba naman ang kalakaran doon sa mundo, no? So, dito bibigyan ko po kayo ng very comprehensive at ito naman po siguro ay sa akala ko ito ay pang world standards naman din po na tips kung paano gumawa ng magandang thesis title, no? Isisin ko po sa inyo itong material in a PDF. I-convert ko into a PDF para may guide po kayo. Pero padaanan natin dito ang mga ilang qualities, no? I put 21 qualities, no? 21 qualities of an outstanding thesis title. Number 1 is clarity and specificity, no? Specificity. Dapat klaro, malinaw, hindi ambiguous, mga kapatid, no? You have to clearly define your research focus and objectives to ensure your title accurately. Masabi natin, mga kapatid, na wrong spelling. Mali sa typing. Okay. So, malinaw, pagtingin pa lang ng advisor mo, wow, no? Yung mapapawaw siya, hindi na siya mag-iisip pa na kung ano-ano. Alam mo, ang mga advisors, busy din yun eh. Hindi lang ikaw yung ina-advisean eh. Imagine kung mag-advise ka ng 30 na estudyante, tapos yung thesis title mo ay out of this world, no? Para pang galing pa sa ibang planeta, ay talagang hindi papasa, no? Buti naman dito sa atin, tayo naman po ay mga Christians. We are not that toxic, mga kapatid, no? Mayroon po tayong tinatawag na okay. Of your study. Okay. So, tinatawag na leniency, no? Consideration, understanding. Lahat po tayo busy. So, lalo na po hindi tayo katulad ng mga regular students na ang kanilang ginagawa ay puro lang aral. Aral ng aral, kain, aral, no? 'Di ba, lalo na pag boarding school like AUP, MVC, CPAC, ang gagawin mo lang doon, kain, aral eh, no? Pero tayo ay iba eh. Iba yung situation natin. Tayo po yung working people, no? Nagtatrabaho tayo sa araw at sa gabi. Ang dami pa nating mga chores na dapat talaga nga pong busy. Kaya we have to also understand you, no? Pero we have assigned you advisors
advisors for students in Visayas and Mindanao. We have also assigned advisor for Luzon, no? Kayong mga Luzonians ay meron din po kayong advisor. Pero ang pinapakiusap naman natin, huwag natin silang pagkaitan ng pampaburger at mineral water, no? Kasi kung busy po kayo, busy din po sila, no? Yun lang po ang hinihiling ko pong understanding. Kaya kasama na itong singilan ngayon na joke lang, no? Pero I'm just kidding, pero may laman din, no? Huwag niyong kalimutan, naka-schedule yung 1-5 nyo, October 30. October 30 ang ating 1-5 para medyo makainom naman ng malamig ang ating mga advisors, no? At mas lalong ganahan, no? Kasi pag medyo uhaw, medyo nagugutom, hindi nababasa yung title at saka yung introduction kasi medyo hindi pa nakakaluto yung misis. Malabong dating Doc. Medyo malabo. Okay, na-high po na hindi na makabasa ng introduction So, huwag niyong kalimutan mga kapatid, no? Kasi po extra na po yan sa Sunday no? Sunday lang naman yung donation. Yung pag-extra na sa Sunday, parang kayo na rin yun. May trabaho na po. Okay. So, clarity and specificity, your advisor will help you on that. Hindi po yung advisor na katulad ng advisor sa mundo na basta Bisaya, papasagdan ka, o di yung kakuhag insaktong title, bala ka, work mo yan hindi ka papasa, hindi ka makakagraduate. Pero dito sa atin, i-guide tayo. Okay. So ito po yung bonus ninyo. No? Bonus. Kung wala pa po kayong title, i-message nyo si Doc Radja, private. No? Para lang sa gagraduate, hindi yung malayo pang graduate. Para lang sa gagraduate kasi thesis defense na natin sa first week of December, tapos wala pa kayong title. Papatay tayo dyan. No? So, i-message si Doc Radja and I think he's ready to help you with the title. With your title. Para makasubmit na po kayo sa inyong professor ng inyong mga titles. Okay? So, mag-message po kayo kung ano yung topic na interesting sa inyo. Then tutulungan po kayo ni Doc Radja mag-formulate ng, sabihin na lang natin, outstanding title. No? Okay. So, sa akala niya outstanding title. Okay. So conciseness, no? Yung iba naman ay sobrang haba, no? Pag gumawa ng ng mga title sobrang haba, parang paragraph No, pag gumawa hindi po ganun yung title, dapat concise lang, no? You have to trim unnecessary words and avoid lengthy and complex phrases. Dapat naka-aim po kayo sa title, no? Dapat yung title nyo ay nandoon po yung mga necessary ingredients like focused na emphasis sa yung topic, then location or area of your research. Siguro na-discuss na yan ni Dr. Peral, so this is just a review, no? Another, hindi lang po siya basta concise, dapat malaman, no? Concise na malaman pa, no? Hindi yung katulad ng burger na sabi pa nga ng isa kong kabataan noon sa church na yung iba daw binibinta na burger ay ano ba yung sabi niya, basta ang sinabi niya, tinapay lang lahat. Tinapay lang lahat daw. Paghawak mo ay wala ka ng So very informative, ibig sabihin malaman. You summarize the key elements of your research
including the central topic, the methodology, and critical variables or concepts within the title. No? If possible, I do not recommend ng napakaraming variables, no? Anong tawag nito? Paano ba ito? Kung konti lang, konti lang yung magiging challenge mo, no, with regards to your thesis. Okay. So, number 4, engagement, isang quality po ng isang magandang title, no, na yung ano ba, pagbasa ng nagbabasa, siyempre nagbabasa yung magbabasa, no, talagang ganda nito, no, yung makakasabi sila na ganda nito para sila nakakita, kumbaga sa lalaki pa nakakita ng napakagandang dilag, no, talagang nagkakaroon sila ng interest sa title pa lang. Marami kasing mga title yung kahit approved titles na, yung mga dinipinsahan na, walang kabuhay-buhay mga kapatid, no? Walang nai-interest no? Ang interesado lang yung gumawa, no? Yun lang ang na-interest. Kaya po, marami sa mga dissertations ng mga nagdoktor, pagkatapos nilang madipinsahan, nakadoktor na sila, ang kanilang dissertation tulog na. No? Hindi na napag-usapan hanggang sa dulo ng mayroong hanggan, no? Bakit? Para sa kanya lang yung ginawa niya no? So, yun po. Meron akong kaibigan magna cum laude pa nga no? Pero yung kanyang thesis, kanyang dissertation, hindi na pinag-uusapan. Bakit? Limitado ang mundo. Limitado po yung thesis. Siyempre, dissertation tapos, limitado ang mundo na pwedeng magalawan ng kanyang dissertation. Kaya, tulog. Dapat yung thesis mo ay nakaka-spark ng interest at pwedeng pag-usapan. No, pwede mong gawing lecture. Ang iba nga ginagawa pang aklat no? O ginagawa pang aklat tapos pinapublish. Bakit? Engaging no? Engaging yung title pa lang, no? Sa itsura pa lang, no? Parang talagang isang napakagandang dilag na nakakabighani, no? So, you must use intriguing language, no? Na talagang ang pagnahawakan ang yung research ng isang talagang mamamagnet siya. Okay. Talagang mapapapasok mo siya sa loob, no? Napakaganda. Okay. Then relevance, siyempre. Importante 'yon, relevance, no? Kasi kung hindi naman relevant, yung pang yung kailangan mo pang sumakay ng time machine and you go back to the future para lang maging relevant, ay wala yun, no? So, you have to integrate essential keywords, no? Importante yan, keywords and phrases, no? That are relevant to your field of study, aiding in discoverability and attracting the appropriate audience. Yan po ang mga research, mga kapatid, no? Relevance. So, using this simplified guide, you can just put it into questions. So, i-check mo yung i-check mo yung research mo, no? Title lang. We're just talking about the title, mga kapatid, no? Kasi ito po yung tinatawag nating in the beginning. Okay. So, i-check mo lang, no? Is my title relevant? Di ba? Ganun lang. Kasi balikan natin yung number 1, no? Ganito lang mag-check, mga kapatid. Is my title clear and specific? Okay. Is my title concise? Is my title informative? Is my title engaging? And is my title relevant? Ganun lang, no? Pag nasagutan mo yan ng mga yes, imposibleng hindi yan papasa, no? Okay. So, it should be an
unambiguous. This is just a repetition of the first, no? Kinaklarify ko lang para talagang hindi ka magkamali, no? No. So, pipiliin mo is dapat straightforward, clear language. Yung mga vague na mga ano, maraming nagpa-check sa akin ng ano, ng mga title nila, hindi mo maintindihan eh, no? Parang ano eh. Yun na mga out of this world eh. Pagbasa mo pa lang, mapoproblema ka na eh, no? Mapoproblema ka na eh. Pag-submit pa lang ng title, binigyan mo pa ng problema yung advisor mo. Okay. Pero anyway, huwag namang ano, kung if possible, maganda-gandang title ipasa mo. Huwag mong sabihin, nagbigay ako ng 1.5 eh, no? So ayusin mo yan, hindi po ganun mga kapatid, no? Kasi po yung 1.5 ay hindi po yung bayad para mag-create ng title, no? Ayan po ay consultation fee for the whole process, no? Okay. So dito mga kapatid, no? Sabi ni Doc Radja, alam mo naman, kaibigan natin yan si Doc Radja, tutulong sa yung gumawa ng title for free, no? I-message nyo lang siya kung wala pa kayong title this week na mga kapatid, kasi ano eh, magdi-defense na tayo eh, no? Wala pa tayong title, no? Okay, sunod ay ano naman, significance, no? Ano ba significance ng ano, ng actually ito mga ginawa ko rito is just a building up on one quality after quality, para hindi natin mislook ang importance, no? Like for example, ano bang makakontribute ng study na ito sa mundo ng research, no? Ano bang bago na mayroong maipo-point out sa pag-aaral na ito? Ito po ba repetition lang sa unang pag-aaral, no? O mayroong bago? So, may ilalagay mo yung emphasis doon sa significance, no? So, you highlight the primary contribution or significance of your research to underline its importance. Yung po kasi mga kapatid, yung significance ay ano eh, pwede yang mag-reflect doon sa thesis title mo. Kahit yung methodology and approach, no? Like for example, an assessment, a comparative study, an exploration, etc. So it is already reflective of the kind of methodology that you are going to use. Okay. Then, wala na po tayong panahon, 9:01 na. Nandyan na po ba si Doc John? Number 9. Please call me attention if our resource speaker is already there, para hindi po tayo makanakaw ng panahon, no? Okay lang yung nandyan pa ba ako mga kapatid? Parang matahimik ang mundo eh, no? Loud and clear. Yes, Doc. Okay. Loud and clear. Akala ko November 1 na, no? Matahimik. Okay. So Next week pa bakasyon, Doc. okay. So avoid excessive jargons, no? Actually, yung mga jargons ay okay lang naman siguro, yung mga ano kasi at least nakaka-interest, pero kung excessive naman sobra mga kapatid, ang ginagamit natin ay kailangan ma-modify natin, no? If possible, simplified lang, no? Okay, the language na yung accessible lang sa yung target audience, no? Yung target readers mo ba, no? Sino bang target readers mo? The church leaders? Sino bang pinatatamaan mo? Not necessarily pinatatamaan. Kung saan yung research mo ay significant about ito po, for example, what is the significance of your research, no? Ito po ba ay nakakatulong sa simbahan, makakatulong sa mga leaders, makakatulong sa kung ano-ano, mga apologists, no? So
yung mga jargons dyan ay bawas-bawasan. Pero not necessarily kasi kung minsan for example, ang thesis mo is about, sabihin natin, ay you'll be studying Greek phrases, no? Greek phrases. So, like for example, you're studying a phrase like for example, the tutu. Okay, the word tutu. No, paano ba ito ginamit? Anong logos, no? So hindi man maintindihan nyo ng iba, pero kung audience mo naman, no, ay mga theologians, ay maintindihan, logos, mayroon akong ano na logos, no, na alam tungkol sa logos. So, ang iba namang mga phrases sa ano mo, makakaano ng interest sa yung research, no? Yung research ni Professor Billy ay I think napakaganda nun, no? Excited ako sa research ni Prof. Billy kasi po napaka-informative at yun po ay about Greek, no? Greek phrases or Greek words, no? Matindi pong research na yan. Okay. So, yun po, mga kapatid. Okay, accuracy and honesty. Anong ibig sabihin ng accuracy? Dapat hindi po pa timing lang, no? Kundi dapat accurate din, no? For example, yung thesis ni Dr. Aris dapat. So, kailangan mayroon tinatawag accuracy doon, no? Lalo na sa title, no? Hindi ko pa nabasa yung title kasi hindi naman ako advisor ni Doc Aris dapat, no? Pero sabi daw maganda daw no? Narinig ko lang, no? So the title should be accurate and honestly done, no? And it ensures na talagang mayroong tinatawag na kung ano yung title, no? Yun din ang nasa loob. Hindi yung wala na yung pag title, mga kapatid, wala yung mga katulad ng mga topic sa wali, no? Sa pag-aaral. Anong pag-aaral? Kanang wali ba? Crusade, no? Meron akong schoolmate when I was still studying at CPAC. Meron akong schoolmate, ang title niya sa isang topic niya sa Crusade, the walking toilet, no? The walking toilet. Sa palagay niyo, mga kapatid, ano kaya yung niya? Ano kaya yung topic niya para sa ano? Food. Dalas mag-excuse. Okay, ang topic niya kasi tungkol sa baboy Kasi alam niyo sa probinsya, yung baboy gala, no? Tapos, siyempre, yung mga tao ay doon yan tumatae sa ilalim ng mga kabayabasan, no? Doon sa ano ba? Sa ano ba? Sa bandang sa mga barangay, no? Hindi katulad dito sa atin na wala ka nang maikutan no? Sa mga barangay, malawak yung mga bayabasan no? Tapos tatakbo lang yung mga tao doon sa gitna ng kabayabasan. Makatago lang ng konti. Bira na. Bukirin, Doc. Bukirin. Walang papel. Kung minsan, maano ka talaga, may inis ka Kasi, habang nakaupo ka pa lang, lumalapit na sa iyo yung baboy no? At handa nang inihintay yung paglabas At paglabas mo ay talagang linis ka agad. Linis. Kaya ang title niya ay The Walking Toilet. Ay hindi po yan pwede sa mga kapatid, sa thesis. Okay. Dapat sa thesis ay wala yung mga catchy, anong tawag dyan? Mga catchy titles, no? Dapat lang. Kung ano yung nasa title mo, expect na yun din po ang nasa loob ng thesis mo.
no? Wala, hindi papasa yung mga ganyan na mga the walking toilet. Okay. Okay, so balik na. Yung 11, Doc, na ano, Doc, ma-enter. Yan. Kasi nakaano ito, nakabalit ito, nagaano kaagad eh. Okay. Research type. No, ang research type mo nandyan din sa ano eh. Magre-reflect din sa ano, sa title mo. So, it clearly indicates whether your thesis presents empirical findings, theoretical insights, or a comprehensive literature review. Yan po ang mga qualities. Well, not all, pero mas maganda kung itong quality na yan ay nare-reflect din dyan sa title. Okay. Then consistency with style and guidelines. Of course, as I said, may mga elemento po yung title, no? So dapat it adhere to the academic institutions or publishers formatting and style guidelines for uniformity and professionalism. Kung napansin niyo mga kapatid, palagi si Dr. Peral nagtatanong, ano bang standard ng LIMS sa research, no? Kasi hindi po siya maka-go forward sa pag-guide sa inyo habang hindi niya nakukuha yung standard. Ano bang yung mga style ng LIMS research? Kaya po si Dr. Hernandez, ating research director, ay nag-publish po sa ating brains, no? Brains na GC kung ano yung mga standards ng ating research. Meron po tayo kasing standards for quantitative, for qualitative, at saka si Dr. Peral din ay magpipresent din siya ng standards for the theological research. Okay. So, kung ano yung guidelines doon, ay yun po ang ating susundin. No? Uniqueness. Siyempre, gawin natin itong board. Okay, dapat unique, no? Ang title natin ay sabihin natin, no? parang ano eh, parang pag binasa ng isang tao, bago to eh, no? Bago. Tapos kahit naman hindi bago, pero parang kakaiba, no? Kakaiba, unique, distinct po siya, no? Like for example, yung pato, no? Sabi ko nga, joke ko kay Doc Aris. So after pag naipasa mo itong thesis mo, ano ka na, isang pathologist. Kasi ang pag-aaral niya sa mga pato eh. Okay. So excited na rin akong makinig sa kanyang depensa sa pato, sa mga pato-pato na yan, no? Yung duck. Okay, no? Pag naipasa niya, sabi ko, ginok ko siya, you'll already become a pathologist dahil inastudihin mo mga pato eh. Okay, so that's I was just kidding. Number 14, reviewed and approved. Okay, of course, no? Bahala ng mga advisors dyan. Kung meron kayong mga mentor, bahala na. Ano? Kasi yung iba nga, as I said, ay talagang didipinsahan mo yan. Bakit yun ang title mo? No? Parang parang kamukha lang yung title mo sa title ng iba eh. No?
So, siyempre, yung mga advisors, no, yung mga members ng panel, rather, hindi pa panel, no, yung ano pa lang sa thesis titles, yung advisor mo, marami na rin nabasa yan eh. Sa buong buhay nila, yun ang ginagawa nila, kaya hindi po pwedeng malulusutan mo lang kagad yan, no? Kaya you must be honest, no? Kung yung po ba title mo na mayroon na nag-study na iba, tapos you're just doing re-researching, no? Sana research na. So, yung mga advisors dyan, makakadetect agad yan, no? Kung original ba. Okay. Original, relevant, at saka unique. Okay. Then that will go for bago mo gawin, bago mo isulat, talagang reviewed and approved po, no? Okay. Then number 15 is timeliness, no? Timeliness. Parang ano din, katulad ng sinabi ko kanina, relevant din, no? Timeliness. Pero dapat ano siya, no? Ang mga terminology na ginagamit dyan is sabihin natin mayroong kahulugan na angkop sa panahon, no? Kaya yan sinasabi ko na hindi ka na kailangan mag-back to the future para lang ma-impress ka. Then there is that clarity of purpose, no? Clarity of purpose. Ano bang gusto mong iparating, no? So, nandyan din. No? Then alignment with research questions. Okay. So, may mga research questions kasi mga kapatid na pagtingin mo pa lang sa title, malalaman mo na kung ano yung magiging research question for that, no? So it reflects the central research questions or hypothesis that your thesis seeks to address in your title to maintain alignment. Kaya pagbasa pa lang, may impress talaga yung tao. Importante yun, no? It should be interdisciplinary. Wala na tayong panahon, mga kapatid. Nandiyan na ba si Doc John? No? Diretso ko na lang, then studyhan niyo ito, mga kapatid. Interdisciplinary, pagka sinabing interdisciplinary, yung mga academic approaches na i-reflect din doon sa title, no? Like for example, kahit sa methodology, methods, yung mga disciplines, no, sa research ay na-i-reflect dito. Then we have ethical considerations, no? Importante din na ano ba, hindi ba ito ano ba, nakakasira, something like that, no? Or that's related with morality, moral issues, ethical, no? Importante na we handle it carefully, no? Merong ethical considerations, no? Ang ating Then memorability. Okay. Dapat yung title natin ay sabihin natin nabasa ng iba. Tapos nakabasa na sila ng iba din, pero hindi talaga nakakalimutan yung title mo. Sasabihin nila, maganda talaga yung title na yun, magandang research yun, no? So it sticks to the mind ng nagbabasa. Okay. And then it should have feedback from diverse sources rather. So you gather input from individuals with various perspectives, backgrounds, and levels of expertise to ensure your title resonates with a wide audience and maintains its quality. Kasi
yung mga experience ng mga tao, nakakaano yan sila, nakaka-decipher ng yung title. Na sabi nila maganda ito, no? Maganda ito kasi malawak, no? Malawak yung areang ginagalawan pero specific yung tira mo. Okay. So, yan po mga kapatid. So, good luck with your journey in the field of research. At hindi tayo sanay sa good luck. God bless po. Thank you very much. And I'm giving back the time to our coordinator. Thank you, Doc. Okay, just give me 3 to 5 minutes mga kapatid kasi kung hindi pa darating si Doc John ay papasok pa muna ako. So palit uli kami ng panahon. Music muna, mga dalawang music, Doc Arnel. Yung mga kaibigan natin dyan, nasabi ng iba, huwag na po kayong mag-aral sa LIMS. Kasi po, baka yun ang sinasabi ng inyong mga asawa, ng inyong mga kaibigan. Sabihin nyo, sige, hindi na po kami mag-aaral sa LIMS. Mag-aano na lang kami. Sit in. Okay. Magsiseminar na lang. Hindi na mag-aaral, seminar na lang. Tama, Doc, tama. Pag tinanong kayo, nag-eskwela pero kayo, hindi po. Hindi na po ako nag-eskwela. Nag-ano na lang po kami. Nagsiseminar. Sabi pa sabi pa ng kasama ko, Doc, sabi niya, kailangan tayo maghingi ng permiso kung anong libro ang babasahin natin. Kung ganyan ang ano ang studyhan natin, kailangan ipaalam sa kanila.